Fire Prevention Month may be over, but the intense heat these days is raising the risk of fires. How do we stay safe and prepared for this? Joining us via Zoom is Fire Senior Inspector Leslie Ann Ramos, Station 4 Commander of the Manila Fire District. Good morning, Captain Leslie or Captain Ramos. Thank you so much for joining us. Good morning. Welcome to the show. Hi ma'am, good morning po, especially po sa ating mga viewers and listeners ng Billionaire News Channel. At syempre po sa ating mga magigiting na firefighters nationwide, specifically po sa mga taga Manila Fire District, BFP National Capital Region. Good morning po. Captain Leslie, nakakakita po tayo ng napakaraming fire incidents lately. What are the fire safety tips na dapat nating tandaan, especially ngayong tag-init? Yes. Ma'am, sa panahon po kasi ng tag-init, mas mataas po yung panganib ng mga sunog dahil po sa mga tuyong halaman, mga mababang humid, especially dahil na rin po sa mataas na temperature. Unang-una po sa mga fire safety tips na ibibigay ko po sa inyo is yung panatilihin po nating malinis ang ating kapaligiran or maintain cleanliness. Alisin po natin yung mga tuyong dahon, mga halaman na nakakalat lang po sa natin, sa mga bakuran natin, sa kapaligiran. Kasi po, once po um, na nabigyan po yan ng spark or ng apoy, madali po itong magliyab. And wag din po tayong magtapon ng mga posporo, mga sigarilyo, o mga basurang madali pong mag-apoy sa mga lugar na may mga tuyong damo at mga dahon. I-ano din po natin, isaalang-alang din po natin yung mga tamang pagtatapon po ng basura or yung proper disposal of waste. Tiyakin po natin na ang mga posporo o mga upos po ng sigarilyo ay mga patay na po bago po natin ito itapon sa mga basurahan. Gamitin din po natin ang mga tamang basurahan at huwag din po tayo magtapon ng mga flammable liquids or mga materials katulad po ng mga lata ng spray, mga gasolina, mga pintura, ganyan po. Then, i-maintain din po natin yung pagkakaroon po natin ng mga fire extinguisher which is considered as the first aid firefighting equipment po natin. Magkaroon po tayo ng mga fire extinguisher sa ating mga bahay. At siguraduhin po natin na gumagana po ito at syempre dapat po alam po natin siyang i-operate. Then, next po is yung pag-iingat po sa mga electrical appliances. Iwasan po natin yung sobrang paggamit po ng electrical appliances. Lalo na po, mainit po ang panahon. Hindi po natin alam, sobra na po yung paggamit natin ng electric fan, mga aircon, di natin alam, nag-overheat. Kaya nagiging dahilan po ng malalaking sunog po sa ating mga lugar. Siguraduhin din po natin na hindi po sira yung mga electrical wirings natin sa bahay o yung mga connection po natin sa bahay. Kung may mga sirang electrical wirings po, ay ipagawa na po natin ito agad sa mga eksperto. Then, yung regular po na inspection natin sa mga gasoline or mga gas stoves, mga gas tanks po natin. Baka mamaya yung mga connections po natin sa mga LPG, yung mga LPG hose, baka mamaya sira na yan, pilit pa po natin ginagamit. Ay, wag pong ganon kasi it may cause disaster or sunog po sa ating mga lugar. Then magkaroon din po tayo ng mga fire safety plans, maghanda po tayo ng mga evacuation plans, mag-ingat po tayo sa mga open flames, mga kandila. Karamihan po kasi ngayon sa mga lugar ay nagkakaroon po tayo ng mga brownout. Minsan umaabot po hanggang gabi, hanggang madaling araw. Minsan gumagamit po tayo ng mga kandila. Huwag po nating iwanan na nakasindi ito kapag po tayo ay matutulog at huwag din po natin siyang ilalagay sa mga lugar po na may mga light materials o yung mga bagay na madali pong masunog. Then, lagi po tayong sumunod sa mga fire safety regulations, sa mga local fire safety guidelines, sa mga batas po. I think meron po tayong bagong batas ngayon which is Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ngayon, pinoprohibit na po tayo na magsunog ng mga palayan po. Di ba po karamihan sa mga probinsya ay sinusunog po yung mga farm para po tamnan sa susunod. So iwasan na po natin gawin yun kasi maaari pong kumalat sa mga residential area. So yun po, ma'am. Huwag na po natin gawin. Grabe, Captain. Napaka-detailed po ng list ninyo. Actually, gusto ko nga ilista eh. Pero, just talking about yung... just to make sure, wala ka naman na-miss po, no?
Kompleto Wala po naman yun. po, sir. Of course, syempre, tapos na po yung Fire Prevention Month. But then, may mga campaign pa ba ang BFP when it comes to fire prevention na mas constant po na pwedeng sundan ng mga tao? Actually, meron pa rin po tayong mga kinakandak na mga fire safety education sa communities, mga fire safety talks, mga seminars. Patuloy po yung ating mga local fire stations na nag-organize po ng mga seminars and workshops para po sa ating mga barangay, sa ating mga eskwelahan, sa ating mga different establishments po. Patuloy din po yung mga information campaigns through social media dahil lahat naman po ngayon ay gumagamit ng cellphone. So, ginamit na rin po ni BFP na platform ang social media for online awareness. Ginagamitan po natin ito ng mga infographics, mga videos, and collaboration with other influencers din po. Nagbibigay din po tayo ng mga educational materials like mga flyers, mga posters, mga fire safety kits po ay pinamamahagi din po natin. Then, tinutulungan din po natin yung mga fire safety communities or yung mga brigades po natin para maging mas maalam po sila with regards to fire safety. Captain, Po. Captain, maraming salamat po. We wish we had more time, pero grabe, napaka-detailed po ng mga sinabi niyo po. And we cannot wait to go through it again. Maraming salamat po. Fire Senior Inspector Captain Leslie Ann Ramos, Station 4 Commander ng Manila Fire District. Maraming salamat po. Thank you so much for joining us this morning. Thank you so much, sir.